Elements of constitutional construction and interpretation. So, ano tong core elements? I-summarize lang natin. Textualism. So, pag sinabi mong textualism, yun yung sinasabi sa law. Verbal legis. Yung, kung ano siya, yung literal meaning nung sinasaad sa batas, yun na yun. Textualism. Yun yung kino-contest ni Marcoleta at saka ni Marcoleta at saka ni Cayetano. Yung verbal legis na yan. Second is originalism. So, ito yung mga nangyayari nung panahon na ginagawa o binubuo yung Constitution. Dito mapasok yung historical, social, political, historical context. Kung bakit nakalagay yung mga provisions na yun sa Constitution, kasi it is based kung anong nangyari nung isinulat yung Constitution na yun. At saka kung anong history, anong social implications, political implications, we call that originalism. Yun yung nasa isip ng mga framers o yung mga gumawa ng Constitution. And then, ito, yung living Constitution doctrine. Ang Constitution daw is dapat nag-a-adapt sa pagbabago ng panahon. Kumbaga, dahil modern world na tayo, dapat nag-a-adapt. Yung Constitution dapat maka-adapt sa pagbabago ng panahon. Hindi siya nananatiling makaluma. Yun yung sinasabing living Constitution doctrine. At saka yung pragmatism. So remember, pragmatism, nandun tayo doon sa operational practice. Okay? Ito yung practical application ng batas. Kumbaga, hindi nga nakalagay sa batas, but how the law is applied and how yung mga entitled o yung kabayo sa Witness Protection Program, ano ang ginagawa ng Secretary of Justice para siguraduhin na ma-implement ng maayos yung Witness Protection Program? Di ba kasi yung sinasabi na yung restitution do o yung pagsusoli ng pera na nanakaw is after, hindi daw before. Pero yung sinasabi na nga ni Secretary Remulla, pwede yun. That is how we apply yung operational practice. So yun, yung batas at yung Constitution should be interpreted in a pragmatic way. Yan. At syempre, last but not the least is yung judicial precedence. May ruling na ba ang Supreme Court dahil dito? Kasi ang Supreme Court, ang korte, o yung judiciary, ang trabaho niyan is i-interpret yung Constitution at i-interpret yung mga batas na umiiral sa Pilipinas. Kaya pang may nag-file ng petition, yung bang law na yun is unconstitutional o hindi. Yan yun, judicial precedence. Yun yung elements ng constitutional construction and interpretation. So dapat kung ano ba sinasabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, technical skill yan. Yung technical skill, doon na pumapasok yung expertise ng mga nasa judiciary o yung mga Supreme Court justices led by the Chief Justice. So, yun lang yun. Yun na importanteng nalalaman natin. Hindi lang siya word for word, hindi lang meron siyang context, meron siyang historical, political, social context, meron siyang pragmatic aspect. Ganon kahirap yung Constitution at ganon din kahirap ang batas kung i-analyze natin. So, yun lang pa.